Ipapatawag sa NBI ang 18 nagpakilalang dating security ni Zaldico. Sa NBI Director o si NBI Director Melvin Matibag, hindi maitago ang duda sa kanilang pahayag. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Palaisipan para kay NBI Director Melvin Matibag kung paano nagkasya sa mga maleta ang 805 billion pesos na kickback mula sa mga flood control project. Ito ang perang dineliver di umano ng mga lumantad na dating miyembro ng Marines kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Madalas din ako magbiyahe noon eh. Yung pinakamalaking luggage kasi parang hindi yata abot ng 56 kilos eh. Ang sabi nga ni Senator Ping, yung isang bulto ng tagwa 1,000, that is 1 kilo. So 56 kilo yon. Hindi na itago ni Matibag ang kanyang duda nang matanong ng media kaugnay ng inilabas na sabina ng NBI laban sa 18 nagpakilalang security ng dating kongresista at ngayoy pugante na si Zaldico. Hindi nyo isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Nakatakdang humarap sa NBI ang 18 ex-marine sa Miyerkules para magbigay linaw sa kanilang mga paratang. Balak ipademo ni Matibag sa kanila kung paano nagkasya sa mga maleta ang milyon-milyong pera. Pero hindi lang sila ang ipinatatawag. Ipinasabi na rin ng NBI ang nasa 12 iba pang personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama dyan sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod at isa pang abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines. Well, pati yung notary public dito inimbitahan namin kasi may nakita kaming some angles that we cannot discuss publicly, pero kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh. Ayon kay Matibag, hindi bababa sa 30 ang ipinasabina ng NBI. May ilan daw dyan nagpahiwatig na voluntaryong dudulog sa NBI. Kinumpirma rin ni Matibag na may posible pang lumantad. Base sa impormasyon na nakarating umano sa kanya, umaabot sa 100 Marines at mga uniform personnel ang kinausap pero hindi lahat pumayag na lumantad. Apparently parang next week they are trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan eh, or kinuusap eh. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag. Nakapag-deliver po kami. Posible rin umano na politically motivated ang paglantad ng mga nagpakilalang security aide ni Ko. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na magiging patas pa rin ang NBI sa kanilang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagpadala ng tauhan ng NBI para sa dagdag na seguridad ng nagpakilalang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Yan ay matapos mapaulat na nakatanggap siya raw ng banta sa buhay. May nagtangka rin daw na manuol kay Madriaga para hindi tumestigo laban sa bise. Nakipag-ugnayan ng NBI sa BJMP para mabantayan si Madriaga sa kanyang kulungan. Posible umano na politika ang motibo sa likod ng pagbabanta. I understand that Madriaga is a critical witness sa impeachment na alam naman natin lahat. Inaprubahan na ng Committee on Justice yung impeachment. Tinanggi ng kampo ni VP Sara na may kinalaman sila sa umunoy death threats laban kay Madriaga. Hiling din daw nila ang kaligtasan ni Madriaga dahil siya lamang daw ang makakaamin na gawa-gawa lamang ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon naman silang mambabatas, kung may banta at tangkang panunuhol kay Madriaga, pinapakita lamang ito kung gaano kaseryoso ang mga alegasyon laban kay VP Sara. Assuming that what he is saying now is true, halimbawa, na merong lumalapit sa kanya, it only proves to say that those who are actually approaching him are fearful of what may happen, or what the possible exposure, what the information that may be revealed once Madriaga will testify in the committee. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.